Okay, panoorin po natin ang naging pahayag nito ni Chai Chester. Blessing ng ano, kasi ito sigurado ko sa'yo, ito surefire ako sigurado ko sa'yo. Hindi ginusto ng Diyos yan, kayo lang ang pumili niyan. Diba? Eh, yung mga pastor na takunting house shout, malaki 310, bring you all the tithes, dadalhin mo naman ngayon, 10% ng kinita mo. Kayo ba, natanong nyo na, pastor, ano ba ginagawa nyo sa pera namin? Ang laging gutom yung Diyos nyo. Laging kailangan ng pera. At parang ang hirap-hirap ng Diyos nyo. Parang, alam mo yun, kung ikaw nga, minsan ka lang mangutang eh. Isipin mo yung konsepto ikaw mismo, minsan ka lang mangutang. Minsan ka lang magipit. Pero magtataka ka, ang tunog na yun ng Diyos sa mga religious leaders, lagi na lang gipit linggo-linggo. Tataka Pilipinas, tingin ka nagtata, sayaw ka ng sayaw, diba? Ginagawa na lang parang ano yan, ginagawa parang concert na lang yung yung religious organization nyo. Ganun kayo ng ganun, ganun kayo ng ganun. Tapos pagkatapos nun, ganun kayo ng ganun. Pagdating sa pera, bigayan ng bigayan. Hingi ka ng hingihan, 10% ng 10%. Si Kristo at saka mga apostol ba, nag-practice ba sila ng 10%? Ano mo nga? Pastor, saan po ba nakabasa sa Biblia si Kristo nag-utos na mag 10% ang mga miyembro? May ganun talata sa Biblia. Kasi pinasa ko po yung Biblia, wala akong makakita eh. Ang nabasa ko, yung kay Mateo. Sa aba ninyo, eskribas at pariseo. Kayo mapagpaimbabaw, nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena. Dapat ninyong gawin yan. Ngunit huwag ninyong pabayaan ang mga mahalagang bagay na kautusan. Nakakulat yun sa Biblia, si Kristo sabi, dapat ninyong gawin yan. Ang kausap, eskribas at pariseo. Na mga dati nang nag-iikapo, inaputan yan, ganun ang gawain. Pero hindi makapostol niya at hindi rin makakasama ni Kristo nag-iikapo. Wala kang mababasa dun sa Biblia, hanap ka talata. Talata may si Kristo nagturo ng ikapo. Hindi ika ako na para ito para sirain ang kautusan. Nandito ako para sunto pa rin ang kautusan. Talaga ba? Ikapo ba tinutukoy ito? Sa dinami-dami ng kautusan, ikapo talaga nasa isip ko tinutukoy ito. Ano ko Pilipinas, huwag kayong kututo. Ayan. Kaya marami din po ang nagsisilitaw ng mga sulpot na sekta o simbahan dito sa Pilipinas. Ito po ay dahil sa tithing, na kung saan obligado ang isang miyembro na magbigay ng 10% ng kanilang kinikita. Kaya mabilis talaga ang pagyaman kapag marami kang miyembro, maraming nagbibigay, marami din ang tithing. At ang malaking tanong po dito ay kung ang pastor po ba ay inutusan na magkolekta ng tithing sa mga tao. Saan ang galing po ang kanilang authority gayong lumitaw lamang sila sa kung saan? Diba? Now, kung suriin man po natin ng mabuti kung ano po bang ibig sabihin ng tithing. Sa lumang tipan po, ang ikapo ay bahagi ng tinatawag nating Mosaic Law na ibinigay sa mga Israelita. Kung hindi ka naman Israelita, huwag kang magpanggap na parang Israelita. Para saan ba ito? Ito po ay para sa suporta sa mga Levita na walang sariling lupa at tanging nakatuon sa paglilingkod sa templo. Ito po ay mababasa natin sa Levitico 27 verse 30 to 32. Ito rin ay nakasaad sa mga bilang chapter 18 verse 21 to 24. Nasusulat ang tithing sa lumang tipan at ito po ay kautusan para sa mga Hudyo. Sa anong layunin? Upang suportahan ang mga Levita at ang templo. Upang tiyakin na may sapat na pagkain sa bahay ng Diyos na ayon sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Kung susuriin man po natin ang talatang ito po'y inutos sa mga Hudyo, hindi sa mga Pilipino o hindi sa mga Kristiyano. Now, ito ba'y utos pa rin sa bagong tipan o sa ating panahon ng mga Kristiyano? Ang sagot po dito, walang malinaw na utos na nagpapataw ng ikapo sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Ang mga talata sa bagong tipan ay nagtuturo ng prinsipyong pagbibigay na bukas palad at kusang loob. Sinasabi nga po ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ayun nga, sa ipinasya ng iyong puso, hindi dahil sa sinabi ni pastor na magbigay ka ng 10% talaga ng kinikita mo. Meaning, kung bukal sa loob mo na magbigay kahit 5% o kahit 90% na kinikita mo, ito'y kalugod-lugod na sa mata ng Diyos. Ito rin po ay naging kaugalian ng mga unang Kristiyano. Ayon pa dito, sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin niyon upang hindi na kailangan na mag-ambagan pagpunta ko riyan. Yan po ang layunin ng pagbibigay sa simbahan na tunay talagang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po porket na magtatayo ka lang ng iyong sariling iglesia ay maaari ka nang magkolekta ng mga tinatawag nating offerings. Diba? Ano po ba ang prinsipyo ng pagbibigay? Ang pagbibigay po sa bagong tipan ay nakabatay po sa pag-ibig, kusa, at kagalakan. Hindi itong itinakda ng isang pastor o ng isang ministro
kundi ayon po sa kakayahan at puso ng bawat isa. Ito po ay sinasabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong kaloob ayon sa iyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Sa mga gawa po ng mga apostol, ang mga mananampalataya ay nagbenta ng kanilang ari-arian at ibinahagi ang kita upang walang nagkukulang sa kanilang komunidad. Mga gawa chapter 2 verse 44 to 45. Ito po ay nagpapakita ng isang mas radikal na anyo ng pagbibigay na batay sa pangangailangan ng komunidad kaysa sa isang nakatakdang porsyento. You see? Nagkaroon ng pagbabago na ang paglipat mula sa kautusan patungo sa biyaya. Ang pagbibigay ay hindi isang legalistiko at nakatakdang obligasyon, kundi po isang pagpapahayag ng biyaya at pagmamahal ng Diyos na ibinubuhos sa puso ng mga mananampalataya. Ito pong sinasabi ni San Pablo sa Romans chapter 6 verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Yan po ay malinaw na hindi na tayo obligado magbigay ng 10%. Kagaya ng naging kautusan sa lumang tipan. Now, ano ba ang pananaw ni Jesus sa pagbibigay? Si Jesus ay nagbigay diin sa puso at motibo sa pagbibigay, kaysa sa mismong halaga. Tinutuligsa po niya ang mga Pariseyo na nagbibigay ng ikapo ng mga damo, ngunit nagpapabaya sa mas mahalagang bagay tulad ng katarungan, awa at pananampalataya. Kaya pagdating po sa pagbibigay sa simbahan, ito po ang dapat tandaan. Una, ang pagbibigay ay dapat na mula sa kusang loob na puso at ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ang pagbibigay at kagalakan sa pagbibigay ay mas mahalaga po kaysa sa required na 10% ng mga pastor o ministro. Ang pagbibigay ay dapat na may layunin ng pagtulong at pagsuporta sa gawain ng simbahan at sa mga pangangailangan ng komunidad. Pangalawa, ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita ng tiwala sa Diyos bilang tagapagbigay ng lahat ng bagay. Ito rin po ay nagtataguyod ng pagkakaisa at tulungan sa loob ng komunidad nating mga mananampalataya. Kaya po ang bagong tipan ay nagtuturo na ang pagbibigay ay hindi dapat itakda sa pamamagitan ng isang partikular na porsyento tulad ng ikapo ng 10%. Sa halip, ito po ay dapat bukas, palad, kusang loob at nagmumula sa pusong puno ng pag-ibig at kagalakan. Ang layunin ng pagbibigay ay upang suportahan ang gawain ng Diyos, tulungan ang mga nangangailangan at ipakita ang biyaya ng Diyos sa iba. Ang bawat Kristiyano ay hinihikayat na magbigay ayon sa kanyang kakayahan at sa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo. So, ayan po mga curious, sana po nakatulong ang video ito. Kung nagustuhan niyo po ito, just like and share. Bahagi pa natin ito sa mga kilala natin upang mas marami pang matulungan at makatanggap ng katotohanan tungkol sa turo talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Suportahan din po natin ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin itong lumago. This is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno o yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello, Father Las Servilla, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutuhan. God bless.